Nagbigay ang United States Trade and Development Agency, USTDA, ng pondo para sa isang feasibility study ng panukalang Sangley Point International Airport sa Cavite. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at e-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Nagkaloob ang US Trade and Development Agency, USTDA, ng pondo para sa feasibility study ng ipinapanukalang Sangley Point International Airport, SPIA, sa Cavite upang masuri ang pagtatayo nito bilang bagong pangunahing daungan ng bansa. Ang US Trade and Development Agency, USTDA, ipinagkaloob ang grant sa lokal na developer na Cavitex Holdings Incorporated. Pinili ng Cavitex ang The SAP Group, LLC, isang kumpanya mula sa California, USA. Magbibigay ang mga eksperto mula sa Amerika ng teknikal na tulong na sumasaklaw sa mga sumusunod: air traffic forecast, pagpapakita at pag-analisa sa dami ng magiging biyahe ng eroplano. Financial analysis, pagsusuri sa aspetong pinansyal at ekonomiya ng paliparan, advanced security screening, rekomendasyon para sa modernong seguridad upang may handa ang paliparan para sa mga direktang flight patungong United States. US Technology Integration, pagkakaroon ng pagkakataon na magamit ang mga pinagkakatiwalaang teknolohiya ng Amerika pagdating sa konstruksyon, telekomunikasyon, at mga kagamitang pangseguridad. Kapag naisakatuparan ang proyekto, inaasahang mababawasan ang pagsisikip sa Ninoy Aquino International Airport, NAIA. Humigit kumulang $9.3 hanggang $10 bilyon o nasa 520 hanggang 580 bilyon pesos, depende sa exchange rate. Ito ang estimate para sa unang malakihang airport development. Isang runway at terminal na may kapasidad na 25 milyong pasahero kada taon. Madaragdagan ang kapasidad para sa mga pasahero at kargamento, mapapalakas ang koneksyon ng Pilipinas sa Estados Unidos at iba pang bansa. At makapagbibigay ng mas maraming trabaho at oportunidad sa ekonomiya. Ang proyektong Sangley Airport ay bahagi rin ng Luzon Economic Corridor, isang inisyatiba na naglalayong palakasin ang infrastruktura, kalakalan, at koneksyon sa pagitan ng Metro Manila, Batangas, Clark, at Subic. Ang Luzon Economic Corridor, LEC, ay isang pinagsamang inisyatiba ng Pilipinas, Estados Unidos, at Japan na naglalayong pabilisin ang pag-unlad ng infrastruktura, logistics, enerhiya, digital connectivity, at high-value manufacturing sa rutang Subic-Clark-Manila-Batangas. Inihayag ng US International Development Finance Corporation, DFC, na mayroon ng paunang listahan ng mga proyektong bibigyan ng suporta sa ilalim ng LEC. Kabilang dito ang transport infrastructure, logistics, energy, digital infrastructure, at industrial development. Ang proyekto ay nasa yugto pa rin ng project development at feasibility study. Ayon sa mga ulat, nagpapatuloy ang pag-aaral na pinopondohan at sinusuportahan ng Estados Unidos, Sweden, at iba pang development partners. Noong Hunyo taong 2025, nilagdaan ng Pilipinas at Estados Unidos ang kasunduan para sa technical assistance at pagpopondo ng mga pag-aaral na kailangan bago ang detalyadong disenyo at konstruksyon. Noong June 2026, iniulat na ang feasibility study ay patuloy pa rin at inaasahang matatapos sa 2027. Ang
kabuuang haba ay tinatayang nasa 155 kilometro hanggang mahigit 200 kilometro, depende sa pinal na disenyo at ruta, at maaaring magsimula ang konstruksyon sa 2027 kung makukumpleto ang mga pag-aaral, pag-apruba, at financing arrangements. Kapag natapos, isa sa kahalagahan neto ay mabibigyan ng direktang rail link ang mga pantalan ng Subic at Batangas, mababawasan ang pagdepende sa mga truck sa NLEX, SCTEX, at South Luzon corridors. Mas mapapabilis ang paglipat ng containers at industrial cargo, makatutulong ito sa pag-unlad ng logistics, manufacturing, at export industries sa Luzon. Para sa mga taga-Batangas, mahalaga ito dahil maaaring magkaroon ng rail access ang Batangas Port sa Central Luzon. Pwedeng dumami ang logistics at industrial investment sa Batangas, at mabawasan ang truck traffic sa Star Tollway at SLEX. Ang SCMB Freight Railway ay nasa feasibility study at project development stage pa lamang. Patuloy ang mga pag-aaral na suportado ng US at iba pang partners, at ang target na pagsisimula ng konstruksyon ay nananatiling 2027, kung maaprubahan ang final studies at financing. Samantala, noong 2026, inanunsyo na ang US Trade and Development Agency, USTDA, ay magpopondo ng feasibility study para sa Sangley Airport, ibig sabihin, near review at ina-update pa ang disenyo, gastos, at financial plan bago tuluyang ituloy ang full construction. Ilang beses nang naantala ang airport project dahil sa mga issue sa joint venture, engineering design, at pagkuha ng kinakailangang permits tulad ng Environmental Compliance Certificate, ECC.